Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Pasadahan naman natin itong best game ng Day 2. Katatapos lang po niyan kagabi, napili ko ang laban nila. Former World Rapid Champion Nodirbek Abdusatorov ng Uzbekistan at ang pambatong napakainit ng India ngayon, Super Grandmaster Ramesh Babu Pragnananda. Black uli si Prag. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang standing after Day 2. Ang ginawa ni Abdu nag-C4, English opening, Knight F6 si Prag, G3, magpa-fianchetto, symmetrical English variation ang pinasok, Bishop G2, D5, aba, nagpaluwag kagad ng sentro si Prag, kinapture, Knight X D5, Knight C3, Knight C7. Ayan, to follow na yung Knight C6. Kasi dito mga kamatsas, pag kinapture kasi yan, pabor yan sa puti. Mamaya may D4, matutulungan ang white na makapag-build ng solid center. Ngayon, kung mag-i-E6 naman dito ang black, mababarhan naman ang bishop, diagonal, di ba? Kaya dito, nagda-knight C7. Knight F3 develop, Knight C6, castle, E5. Ayan, para talagang nakabind ang D4 square at maluwag ang developments ng mga bishop. At nag-A3, Rook B8, Rook B1, ayan, kanya-kanyang pormahan sa B-file. Nag-Bishop E7, magka-castle na rin. B4, inunahan na ni Abdu. Nag-C-Tix B4, A-Tix B4, nag-B5. Ayan, para pantay lang ang space sa queen side. Kasi mag-B5 ang white dyan eh. Maaring mapatanong kayo mga kamatsas, Coach, ba't hindi kinapture ng bishop? Ano meron dyan? Meron kasing Knight X E5, sacrifice. Pag kinapture yan, magku-queen A4 check. Ayun no, bibigay din ng bishop eh. Pag humarang yan, may rook takes B4. Di pa rin naman makakagalaw na kapin. Okay, bawi lang, tubo pa sa posisyon ng puti dahil napaka-aktibo ng mga pyesa. Grabe ang pressure na dalahin ng black dyan. Okay, balik tayo. Ngayon, baka mapatanong kayo, di ito namang knight ang pang-capture, coach. May rook takes B4, takes, and queen A4 check, lalaglag ang bishop, 2 minor pieces ang kapalit ng isang tore, lugi ang black. Okay? Kaya, nag-B5 na lang at nag-bishop B2. Ayan, yung bishop B2 ang novelty mga kamatsya sa bakbakan na ito dahil sa mga nagdaang laban, may tumira ng D3, tabla ang naging laban, at may tumira ng queen C2, tabla din. Pero dito, Bishop B2, nagkapisakan sila dyan. Ayan, nag-castle, Knight E4. Target ang pawn sa E5. Bishop B7 at nag-Knight takes E5. Ayan, kinagat na ni Abdu ang isang pawn pero bad move ang iminarka. Mukhang good move talaga yung pasacrifice ni Prag dyan. Dapat daw ang tira ay Knight C5. Kakapturin, tapos mag-E5. Ayan ang malalim na approach na gusto ng computer engine dito. Pero, balikan natin. Nag-Knight takes E5, Knight takes B4, D4, Knight E6. Ayan, para ma-pressure yung D4, pero bad move ang iminarka. Dapat naman daw ang tira dito ay F6, paalisin ang Knight. Wala namang Queen B3 check na nakakatakot dahil mayroong Bishop D5 na pangsalubong, pangbara. Yan, no? Pero, ang ginawa Knight E6, nag-E3 para isolid ang pawn sa D4 pero brand X move pa rin. Ang branded move ay Bishop A3, atakihin na ang Knight. Tapos mag-A5, saka pa lang daw mag-E3. Ayan, okay? Balik tayo sa E3 kagad, nag-A5 brand X move ulit. Napakaselan talaga ng strong computer engine sa panahon ngayon. Ang accurate move naman daw ay F6. Ayan, tapos magbi-bishop A3, then F takes E5, bishop takes B4. Nako. Ayan, lamang ang black. Mahaba-haba pa yan, pero accurate ang black dyan. Balik tayo. Ang ginawa ni Prag, nag-A5, bishop A3, bishop A8, queen E2. Ayan, para di makagalaw ang knight, laging may target rook takes B5. Knight C6, ginalaw pa rin. Hinamon ang knight sa E5 at nag-knight F6 check. Sacrifice. Kasi bitin pa rin naman ang knight sa C6, no? Kinapture, takes, B4. Bishop B2,
Queen D6, Rook BC1 depensa, at nag-Rook FC8 inatake, Bishop A4. Ayan, naobliga na si Abdu na dyan pumunta. Kasi kung aatras yan sa pinanggalingang Bishop G2, nako, delikado. May pagapang mamaya na A4. Nako, magmamarcha yan. Makulit yan sa queen side. Kaya dito, tama lang ang Bishop A4 para mapigilan ang pag-progress ng marching pass pawns na yan. Queen D5. Ano idea ng Queen D5 ni Prague? Susundot ba sa A2? Mga ganon-ganon? Nag-H4, extra pasingaw sa king side. G6, nagpasingaw na rin si Prague. Rook FD1, Bishop G7, at nag-Rook C2. Nako, bad move. Dapat daw, Rook A1. Nako, pagkahirap-hirap makita yan. Unang-una, nakaporma na ang Torre sa C-file. Bakit naman ililihis pa? Pero itong Rook A1, medyo malalim ang target. Itong pawn sa A5, no? How? Lalim. Nag-Rook C2. Ang idea dito ni Abdu magbabattery sa C-file. Nag-H5. Brand X move. Ang branded move daw ay capturing na ang Torre, Queen takes C2, at B3. Yan na ang napusuan dito. Pero, balik tayo. Nag-H5. Pinigilan kasi ni Prague, akala ni Prague baka mag-H5 si Abdu eh. Kaya pinigilan niya, pinantay niya lang ang space sa king side. Nag-Rook DC1, kinapture na, Queen takes C2, at nag-B3, Queen C6. Hinamo ng Queen to Queen, bad move pa rin. Umuulan ng bad moves ha. Dapat daw ang tira, Queen C4. Yan ang accurate move ng computer. Grabe, tindi ng chess ngayon. Queen C6, Queen F5 umiwas. King G2, G5. Ayan na, nanggulo na si Prague sa king side. At nag-Queen F3, hamon Queen to Queen. Ayaw ni Prague. Siya kasi yung may panggulo dito eh. Kinapture na, no? Knight x G5, Queen D5, at nag-H4. Yan ang mayroon si Prague ngayon na karga-karga sa estilo niya. Panggugulo. Naku, malamyaw ito na gulo-gulo ah. Bishop takes B3. Sa pagkailang, sa pagka-pressure ni Abdu na nararamdaman niya, nag-Bishop B3. Ayun na, bumalagbag. Pero ang accurate daw dito, capturing ang pawn. Huwag masindak kung alisin man ang knight na magkaroon ng discovered check kasi aangat lang daw. Nakakatakot nga lang. Nakakatakot, parang lagi may paparating, no? King E2 tapos Knight E4. Mangungulit lang ng ganyan. Wala naman pala, kakapturin lang pala, no? Wala pala nakakatakot dyan. O ha, aral yan mga kamatsas. Hindi ko mo nakakatakot eh, mau-open eh. Hindi na natin kakainin. Pwede palang capturin yan. Balik tayo sa Bishop takes B3 na ginawa ni Abdu. Ayun, na good movean. Kinapture lang, nag-F3. Naku, lalong lumala ang evaluation bar ng puti. Dapat daw ang tira, Bishop to C2, atakihin, Queen H6, may mga check-check na kakailang nga lang, tapos sasalubungin ng Torre, and Queen F6, tapos King takes G3. Okay. Wala bang mga capture-capture dito? Nakakailang yun ah. Paano kung capturing dito? May Bishop F5. Okay. Pero lamang pa rin ng black, ano? Lamang na rin ng black. O balik tayo. Kumpara naman dito sa ginawang F3, sobrang pagkalamang ng black. At dito mga kamatsas, sige po, ano kaya ang napakalakas na hataw na ginawa ni Prague? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nakakita. Congrats. A4, ang sakit. Pang-atake sa bishop, pag umalis, tagpas ang bishop sa B2. May ganun na pala. Napa F4 na lang dito kumounter sa knight. Pero rook takes B3, nakadikit pa yung bishop. Nag F takes G5, nagpa one piece down na lang si Abdu. King takes G3, Bishop F6, another good move. Para pag tsumik doon, may angat lang. Ayun matatagpas pa yung pawn sa G5. Nag Rook C5, dinoble ang depensa. King G7 lang, relax lang si Prague dahil nananatili pa rin namang nakapin ang pawn, di makakain. Nag King F4, ayan na. Tsumik, King G3, Rook E2, tineret. At nag King F4 ulit, Rook F2, check, King G3, Rook F1. Kala ko magtatabla eh. King G2, Rook B1,
at nag-king F2. Ayun, umilag na. Gusto kasing makuha ni Abdu, makabawi siya ng isang pyesa pero nag-rook B2 check, king G3 at dito dahil nakapindi naman, nag-A3. Hindi rin naman makakapture nakapin nga So A3, A2. King F4, ayan na naman, check ulit, kinulit, king G3, A2. Nako. Ito na, mag-A1, dalawa na queen. Rook A5, kailangan pigilan. At dito, another excellent move. Rook F5 by Prag. Sinalubong na niya ng tore ang queen dahil hindi nga pwedeng iwanan ng A1. Magku-queen Kinapture na, capture, takes. Ganito na lang ang pinasok. Ayun, dito, himbis na mag-queen, another excellent move, bishop takes D4. Imbis na mag-queen na, kaso may capture doon check di ba? Nagtagpas muna ng pawn. Total, di pa rin naman mapipigilan Nag-e takes D4 na lang, no? Kasi kung magro-rook A5 po, mag-A1 queen yan. Takes, talo na rin. Simple king G6 din makukuha yan later on yung G5, talo na. Kaya dito ginawa, kumapture, A1 queen, rook D5, dinipensahan, at nag-king G6, king F4, queen C1 check, king G4, queen G1 check, king F4, queen F2, king E5. Obligado ng lumihis, no? Kasi pag nag-king G4, may queen G2, huli ang tore. King E5, king takes, rook C5, F5, king E6, king G4, rook D5, F4, rook D8, F3, rook G8, king F4, rook F8, king E4, D5, and ang last shot, queen A2, nag-resign na dito si Abdu. Bakit po? Kasi kung didepensahan ang pawn, may simple F2, hindi pa makakagalaw na kapin, mag-F1, dalawang reyna. Grabe ang lakas ng hataw dito ni Pragnanandha. Tinalo niya ang former World Rapid Champion na si Nodirbek Abdusatorov. Ang bibigat ng mga tira niya, no? Talagang nag-matured na tira ni Pragnanandha. Future World Champion, mga kamatsas. Abangan natin ang susunod pang best game niya sa day 3 na paparating mamayang gabi, mga kamatsas. Yan po ang kaabang-abang. Ia-analyze kagad natin ang mga kaganapang mangyayari. Pakita ko sa inyo ang kanilang standing after day 2, mga kamatsas. Ayan, pinangungunahan ni MVL sa score na 4.5 points. Pumapangalawa si Radjabov. At si Vijit, Guradi, Pragnanandha, hanggang kay Gukesh, pare-pareho silang 3 points. Abdusatorov, Kamer, Erigaisi, 2.5 points. At Hari Krishna with 2 points. Yan po, mga kamatsas, ang report after day 2. At aabangan naman natin, i-update ko rin kayo after ng day 3 nila sa Rapid. Ang day 4 at day 5 ay ang kanilang double round robin naman sa Blitz. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod nating updates at silipin nyo po ang ating mga merchandise. Ang link ay nasa comment section below lang. Bye!